young Rodrigo Roa Duterte. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Kabilang sa ipinunto ng ICC ang hindi umano tugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng defense team. Nakatutok si Salima Refran. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ang confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Dinedelegitimize o minamalitraw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may konsyabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapela na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.